Palang umaga po sa ating lahat. Good morning! Morning. Ayan, sige po, tayo po yung magsitayo na. At umpisa natin ang gawain natin sa umagang ito. Siyempre, bago tayo, sabi ng Lord sa Bible is, enter His gates with thanksgiving. So, pakitapik nga yung ating mga katabi. Salamat na nandito ka. Yan. Yan. Kung wala tayong katabi, tayo na lang. Salamat, self. Sige po, bago po tayo magsimula, nais ko lamang pong i-share itong verse na ito. So, mula po ito sa Romans 5-6. Sabi po dito, you see, at just the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. Very rarely will anyone die for a righteous person. Though for a good person, someone might possibly dare to die. But God demonstrated His own love for us in this, that while we were still sinners, Christ died for us. Isang malaking amen nga po sa mga niligtas ng Panginoon. Amen! Amen. Amen! Nabuhay na po ang Panginoon. Tunay na ang Diyos ay buhay at nasa kalagitnaan natin. Sige, pakitabi ulit ang ating mga katabi. Salamat talaga at naririto ka. Ayan. Sige po, tayo po yung manalangin. O Diyos, tunay na nagpapasalamat kami sa oras na ito dahil naririto ka. Sabi mo sa iyong pangako, Panginoon, na kung meron man 2 o 3 tao na nagkatipon sa iyong pangalan, Lord, naroroon ka. Salamat, Lord, minsan hindi nyo kami iniwan. Lord, even to the point of death, Lord, you were obedient. Lord, it was not the nail na nagpako sa iyo sa cross, Lord, nagstay, na ikaw ay nagstay sa cross, Lord. It was your love for us, and we thank you for that love, Lord. We thank you for the grace that you've given us, Lord. We thank you, Lord, for the sufferings, not because you suffer, but because, Lord, of your great love for us, Lord. You saw what was ahead, Lord, and you endured that suffering, Lord, and that is the reason why we come to you, Lord, with thanksgiving, Lord. At sa pagpapatuloy ng gawain na to, dalangin po namin ang iyong pagsama, Banal na Espiritu Santo. Baguhin niyo po ang aming mga buhay, baguhin niyo po ang aming mga puso. As we sing songs to you, Lord, we honor you today. We glorify your name, O Lord. Patuloy kami nagpapasalamat, Panginoon. Patuloy na i-amaze nyo nga po kami ng iyong biyaya. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po sa awitin natin ngayon, it really is an amazing grace. So patuloy po natin purihin ang ating Panginoon and let's be amazed of His goodness. Let's say it one more time. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Now once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. All together now. We're singing hallelujah. There's no chains on me. We thank you, Jesus, for you have set me free. You welcome me in, call me by name. Was dead in my sin, now I'm dancing on that grave. Hallelujah. Sabay-sabay. It really is amazing grace. This was grace that taught my heart to fear, and this grace my fears will leave. How precious then that grace appeared, the hour I first believed. We're
there's no chains on me. Thank you, Jesus. You have set me free. You welcome me in. Call me my name. Was dead in my sin. Now I'm dancing on that grave. Hallelujah. It really is amazing grace. Hallelujah. For there's no chains on me. Thank you, Jesus. You have set me free. You welcome me in. Call me by name. Was dead in the sin. Now I'm dancing on that grave. Hallelujah. It really is amazing grace. Hallelujah. Sinong pinalayan ng Panginoon dito? Amen! So yung susunod na awitin natin, let's continue to testify of His goodness. Let's sing all together. I'll testify of what He did. He gave me life. I'm born again. My heart is free. My soul is saved. It really is amazing grace. I'll testify of what He did. He gave me life. I'm born again. My heart is free. My soul is saved. And it really is amazing grace. One more time. I testify of what He did. He gave me life. I'm born again. My heart is free. My soul is saved. It really is amazing grace. It really is. It really is. It really is amazing grace. It really is. It really is. Sing hallelujah. Hallelujah. Oh, there's no chains on me. Thank you, Jesus. You have set me free. You welcome me in. Call me by name. Was dead in the sin. Now I'm dancing on that grave. Hallelujah. It really is amazing grace. Hallelujah. There's no chains on me. Thank you, Jesus. You have set me free. You welcome me in. Call me by name. Was dead in my sin. Now I'm dancing on that grave. Hallelujah. It really is amazing grace. Oh, it really is amazing grace. It really is amazing grace. Yes, Lord, we continue to declare your goodness, your life, your death, and resurrection in this place. Let's continue to honor the Lord. Let's continue to lift His name on high. Whoa, oh, whoa, oh, whoa, oh, whoa, oh. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. Oh, we're glad, so glad you're in my life. And I'm so glad you came to save us. Jesus, you came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, it's my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Whoa, oh, oh, we'll lift your name. Let's sing it one more time. Lord, I lift your name on high.
sing your praise. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. Jesus, you came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, we lift your name. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave. Lord, we lift your name. No other name we live on high. No other name but the name of Jesus. No other name we lift on high. No other name but the name of Jesus. No other name we lift on high. No other name is but the name of Jesus. No other name we live high. No other name but the name of Jesus. Oh, no other name we live on high. No other name but the name of Jesus. No other name we magnify. No other name but the name of Jesus. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, we lift your name. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, we lift your name. You came from heaven to earth to show from the earth to the cross. Yes, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, we lift your name on high. Yes, we lift your name on high. Lord, we lift your name on high. Lord, we lift your name on high. Lord, we lift your name on high. Yes, Lord, only the name of Jesus we live in this place. Hallelujah. O Diyos, patuloy kami lumalapit sa inyo. Patuloy ka namin pinupuri, Panginoon. Salamat sa dakilang biyaya mo, Panginoon. Salamat sa buhay na ipinakita mo sa amin, Lord. Na ibinigay mo sa amin, Panginoon. And Lord, ito yung patuloy naming nais. Ikaw yung patuloy naming nais makilala, Lord. For this is eternal life, Lord, that we know you, Jesus Christ. And God, we know you. May we know you more. Let's continue to behold His love. I'm forgiven because you were forsaken, and I'm accepted. You were condemned. Hallelujah. I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. Hallelujah. Let's continue to behold His love, His sacrifice. And I'm forgiven because you were forsaken, and I'm accepted. You were condemned, and I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. Let's sing all together, Amazing Love.
Amazing love, how can it be? You're my King, would die for me. Amazing love, oh, it's true. And it's my joy to honor you in all I do. I honor you. And I'm forgiven because you were forsaken, and I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. Let's sing Amazing Love. My King would die for me. Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you in all I do. I honor you. Oh Dios, as we sing this song, Lord, as we sing this bridge, we want this, Lord, to be a commitment to you, God. That indeed, Lord, maghari ka sa trono ng aming mga buhay. Every decisions, every relationship, in our private life, in our work life, Lord, may you be the King. Let's sing all together. Jesus, you are my King. 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 Let's make this as a prayer. Jesus, you are my King. Jesus, you are my King. And Jesus, you, oh, we continue to declare, Lord. Jesus, you are my King. Jesus, you are my King. Let's sing it for one more time. Jesus, you are my King. Jesus, you are my King. Amazing love, how can it be that you're my King would die for me? Thank you, Jesus. I know it's true, and it's my joy to honor you. Amazing love, how can it be that you're my King would die for me? Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you.
church, let us raise our voice. Amazing love. Amazing love, how can it be? He would die for me. Amazing love, I know it's true. It's my joy to all. Let's sing it for the last time. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you in all I do. I honor you in all I do. I honor you in all I do. I honor you. Hallelujah, Diyos. Lord, kagaya na aming inawit, indeed, in everything that we do, Lord, we pray that may we indeed honor you. Hallelujah. Let's continue to declare His victory, His power, His love. Let's continue to crown Him with our praises, with our thanksgiving, with our appreciation, because He saved us. You were always fighting for us, heaven's angels all around. My delight is found in knowing that you wear the victor's crown. You're my help and my defender. You're my savior and my friend. By your grace I live and breathe to worship you. Yes, at the mention of your greatness, in your name I will bow down. In your presence fear is silent, 'cause you wear the victor's crown. And let your glory fill this temple, let your power overflow. By your grace I live and breathe to worship you. And hallelujah, you have overcome. Have overcome. Hallelujah, Jesus, you have overcome to you've overcome. You are ever interceding, and as the lost become the found, yes, you can never be defeated, for you wear the victor's crown. You are Jesus the Messiah, you're the hope of all the world. By your grace I live and breathe to worship you. Come on, church, let's raise our voice. Hallelujah. Overcome, you have overcome. Hallelujah, Jesus, you have overcome. Hallelujah, you have overcome.
high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. Yes, you have overcome. You have overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. For the last time. Yes, every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Oh, you have overcome. At the cross, the work was finished. You were buried in the ground, but the grave could not contain you, for you wear the victor's crown. Oh, indeed you are victorious. Crown. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Every high thing must come on, church, let's raise our voice. Let this be a chant to the King. You wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. And every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. And every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. And every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Oh, you have overcome it all. We praise your name, we praise your name. We honor you. Oh, we thank you, Lord, for the victory. No. Hallelujah. Sin no longer reigns in our life. You have overcome. You gave us life. You gave us peace. Oh. Hallelujah. Come on, church, let's raise our voice. You have overcome. Hallelujah.
You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world. We praise your name, Lord. We praise your name. We glorify you, Lord. We thank you, Lord, for the life. We thank you for the grace. We thank you for amazing love. And we thank you for salvation, oh Lord. Hallelujah. Lord, we continue to honor you today. We continue to honor you today. Change our lives, Lord. As we sing that song, Lord, indeed, let every high thing in our lives in this church come down, Lord. Let every stronghold, let every sin that holds us back, Lord, may it be broken down, Lord. And Lord, let our hearts follow you. Allow us, teach us, Lord, to follow you. Give us a heart like yours, Lord, that bleeds for the lost. Give us a heart like yours, Jesus. We thank you, Lord. We glorify your name. And this is why we pray in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Sige po, habang patuloy po natin purihin ng Panginoon, habang umikot tayo at nakikipagkamayan po tayo. Sige po, ikot po tayo. Whoa, oh, oh, whoa, oh, whoa, oh, lift your name on high. Lord, we love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. And I'm so glad you came to save us. Jesus, you came from heaven's earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay, from the lost to the grave, from the grave to the sky. Lord, we lift your name on high. Oh, oh, lift your name on high. Lord, we lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. Yes, I'm so glad you're in my life. And I'm so glad you came to save us. Jesus, you came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay, from the earth to the grave, from the grave to the sky. Lord, we lift your name. We came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, we lift your name. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, we lift your name on high. Lord, we lift your name on high. Lord, we lift your name on high. Oh, Lord, we lift your name on high. Hallelujah. Praise your name, Jesus. Sige po, makakaupo na po tayo. Sa ating komportableng posisyon. Makakaupo na po tayo. And tinatawagan na rin po natin ang ating tagapagsalita sa umagang ito, si Kuya Jess.
Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Yung inawit po natin, declaration ng victory. Amen. Dahil sabi nga, nung first Sunday po natin, sinelebrate na po natin yung resurrection ng Panginoon. No, sabi doon sa the Lord wears the victor's crown. So, victorious po ang Panginoon. Amen? Tayo po ba ay victorious din? Yun po yung posisyon natin bilang mga mananampalataya ng Panginoon. We are victorious dapat sa bawat araw. Pero sa umaga pong ito, tutuloy po natin yung pinagdaanan ng Panginoon bago po yung celebration ng victory. Tayo po isaglit na manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa napakagandang umagang ito, Panginoon, Lord, na nagkasama-sama kami muli upang pagbulay-bulayan, Panginoon, ang iyong mga salita. Alalahanin, Panginoon, ang iyong sakripisyo, Panginoon, na ipinagkaloob sa bawat isa, Panginoon, upang matamo namin, Panginoon, Lord, yung victorious life, Lord, na nais mong ipamuhay ng bawat isa. Salamat po sa umagang ito at patuloy nga, O Diyos, Ikaw pong pumagitna, Ikaw pong mangusap, Ikaw pong maging tagapagturo, at sa iyo lamang po ang pinakamataas na papurit pagsamba. In Jesus' mighty name. Amen and amen. So sa umaga pong ito, tutuloy po natin ang ating yan yung ating pong topic for this month, the suffering of Christ. So far, ano po yung epekto nito sa mayroon na po bang epekto yung napapag-aralan po natin na suffering ng Panginoon? Nakaka-relate po ba tayo kahit papaano? So, ito po yung verse po natin ay nadaanan na rin po last time. Kinuha ko lang po yung verse 3-6. Sabi po dito, He is despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief, and we hid as it were our faces from him. He was despised, and we did not esteem him. Surely he was borne our griefs and carried our sorrows. Yet we esteem him stricken, smitten by God and afflicted. But he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. So kung mayroon po tayong, sabi nga, nararamdaman, karamdaman, pwede po natin panghawakan ito para sa ating mga sarili. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Sa Tagalog, ito po, no? Pwede nyo ba akong sabayan na basahin to? Hinamak siya ng mga tao at tinakwil, nagdana siya ng hapdi at hirap, wala man lang pumansin sa kanya, binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling niya ang ating mga karamdaman, subalit inakala nating iyo'y parusa ng Diyos sa kanya. Ngunit, dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan, tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya. At sa mga hampas na kanyang tinanggap, tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw, nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. So mula po sa mga talatang ito, makikita po natin yung dinanas na hirap ng Lord doon sa krus ng Kalbaryo, tayo dapat yun eh.
No? Tayo dapat yun kasi tayo naman talaga yung may kasalanan. Yung tao naman talaga yung may kasalanan. No? Sabi nga, yung last Sunday, sinare po sa atin ng Pastor Adi kung gaano yung physical na suffering ng Panginoon. No? At bago po nung Holy Week, pinanood ko uli yung The Passion of Christ. Para magkaroon ako ng di ba? Magkaroon ako ng mariminis, kumbaga yung, kasi pang na po yun, pang 4 times ko nang pinanood yung The Passion of Christ. No? Talagang napakahirap panoorin, lalo na yung part na simula dun sa hinahampas na siya, no, sa likod para pahirapan. Makikita nga po natin doon, no, dun sa sugat na tinanggap ng Panginoon, sa mga palo pa lang na inabot niya, kahit hindi na siya i-crucify, mamatay siya No, sa dami ng sugat na tinamo ng Panginoon. No, kumbaga yung mga sugat na yon, dapat tayo yung tumanggap noon. Pero dahil sa pagmamahal ng Panginoon, no, sabi nga, doon pa lang talagang, di ba, nung time na paggabi na, ang ginawa yung dalawang partner niya na buhay pa, ang ginawa ay pinalo. No, pinalo sila sa ulo. Pinalo sa tuhod. Pinalo sa ulo, talagang patay talaga 'yon, no? Pero pinalo po sila sa tuhod para mas mapabilis yung kanilang kamatayan. Pero nung doon na kay Christ, hindi na po siya pinalo. Kasi alam nila patay na siya At nung tinusok siya dito sa tagiliran, sabi nga, hindi na dugo yung lumabas. Tubig na. No? So, ibig sabihin, kahit hindi siya ipako, patay na siya dahil dun sa hirap na pinagdaanan ng Panginoon. And naalala ko rin yung time po natin ng EGR with Doc Laico, na alam po natin nasa langit na. No, hindi po natin sinasabi, sumalangit na o ano. Hindi, alam po natin, siya po ay mananampalataya ng Panginoon, siya ay naglingkod sa Lord, faithful na naglingkod sa Panginoon, nasa langit siya. Amen? So, naalala ko nung time ng EGR, pinapanood po natin yung sino po yung mga nag-EGR dito? Nakadaan ng EGR. O, ano na lang pala tayo? 4 na lang tayo. 5, 6, 7, mga gano'n, no? So, nung time po ng EGR, mayroong doon, may part doon na tinatanong tayo ni Doc, mahal ba natin ang Panginoon? Tapos hawak natin yung pako. Tapos unti-unti nating tinutusok dito sa ating para mapil lang natin, kumbaga yung kung gaano nating kamahalan, Lord. Talagang, siyempre, pako yun, masakit yun, no? So, talagang mangiyak-iyak tayo, no? So, itong, di ba, yung Holy Week, marami din po tayo nakita na, yung mga nagpenitensya. Diba, para sa kanila, nagbabawas sila ng kasalanan, no? Pero, alam naman po natin, kapag binasa natin ang Biblia, minamak nila yung Lord. No? Hindi yun, sa kanila, nagbabawas sila ng kasalanan, pero ayon sa salita ng Panginoon, minamak nila. Tinutuya nila yung ginawa ng Panginoon. Sabi ng Lord, it is finished. Tapos na Wala ka nang pwedeng idagdag doon. Doon sa ginawa ng Panginoon, yung paghihirap na pinagdaanan ng Panginoon, sapat na. Wala tayong pwedeng idagdag. Kaya nga sabi nga, tayo, na mga mananampalataya, nabubuhay tayo, hindi para maligtas. No? Kundi para bigyan ng pasasalamat ang Panginoon. Amen? So, marami tayong nakita, nagpipinitensya. I believe mas maigi pang mag-fasting ka Di ba? Mas maigi pang mag-fasting ka kasi kapag nagpa-fasting ka, the longer na nagpa-fast ka, parang, kasi pag nag-fasting ka po, talagang magugutom ka na parang
Pag yung grabe yung gutom mo, parang malapit ka ng, pakiramdam mo, malapit ka ng mamatay no? Sa gutom. No? So, yun naman po ay mas biblical. Dahil sinasabi ng Lord, yung mga apostles ay nagpa-fasting. No? Talagang, hindi sinabi doon sa Bible na, when you fast, kundi talagang, hindi sabi doon na, if you fast, kundi talagang, para sa bawat mananampalataya, kailangan daw po na tayo ay nagpa-fasting. Hindi yung fasting sa gadget. Hindi po, talagang sa pagkain. Kasi minsan nakakapag-fasting ka sa sa mga gadget, madali lang. Pero pag sa pagkain, iba yung tawag minsan ng pagkaharap mo, lechon. Di ba? Kagaya kahapon. Ako po'y nakapasting, pang second day ko ngayon. Salamat sa Lord sa kalakasan niya. Kasi yung last time na nagpasting ako ng 3 days, yung boses ko talagang pawala na din Parang papunta na sa libingan. Pero salamat sa kalakasan ng Lord. It's my second day of fasting and magbe-break po ako mamaya. Salamat sa Panginoon. Pero kahapon na-test po yung sarap ng pagkain ng men's No, dala ni courtesy of si Kuya Russell and Ate Kay. May pandesal na mayroong white cheese plus yung tuna. Sarap. So, minsan mas madali pang mag-fasting sa mga ibang bagay pero pag sa pagkain talaga mahirap. Kasi habang nagpa-fasting ka, nakakapagtaka naman, pag fasting ka, maraming pagkain. Usually pag nagpa-fasting ka, para ang sarap lahat ng pagkain. Ewan ko lang. So, actually po yun? Call para sa bawat mananampalataya na once in a while mag-fasting po tayo. Amen? Magko-commit ba tayo mag-fasting? Praise the Lord. So, last Sunday, ang topic po sa atin ni Kuya Ray ay yung emotional damage na tinatawag na tinanggap ng Panginoon. No, yung libo-libong pinakain ng Panginoon ng isda at pandesal. Wala pang pandesal noon. Wala din sigurong loaf bread noon Kasi yung loaf bread may pampaalsa na siya, no? Yung mga pinagaling ng Lord, sila yung sumisigaw na ipako si Lord sa krus. Yung mga close friend niya, di ba? Yung mga disciples. Nagkasumpaan sila bago pumunta ng Gethsemane. Till death do us part, Lord. Sinasabi na rin ba natin yan sa Panginoon? Lord, till death do us part. Hindi ako tatalikod. Amen? Pwede ba nating ipangako yan sa Lord? So, lahat sila sumumpa na hindi sila, handa silang mamatay para sa Panginoon. Pero lahat sila, yung mga disciples, lahat biglang nawalaan. At nandun pa nga, di ba, si Peter, na atapang nga tao, pero 3 beses sinabi niya, hindi ko yung kilala. Siguro parang yung una, hindi ko yung kilala. Sino ba yan? Siguro yung pangatlo, kahit mamatay man yung kapitbahay namin. Hindi ko talaga kilala yan, Tapos nandun pa si Judas, talagang hinudas siya. Sabi nga yung pagkakahudas ni Lord, na talagang grabe yung pagkakahudas ni Judas kay Lord. Kasi sa halagang daw yun, sa present money natin, parang nasa 15,000 to 30,000 lang. Talagang kumbaga, parang bayad lang sa pulubi. Siya yung King of Kings, kinakanta natin kanina, King of Kings and Lord of Lords. Tapos ganun lang. Talagang sa lahat ng nangyari sa Panginoon, yung paghihirap niya, talagang ininsulto siya. And actually, nung last Saturday yata yun, doon po sa aming music devotion, napag-usapan namin yung patungkol kay, na-share sa amin yung tungkol kay Barabas. Diba? Nung siya'y pinalaya,
Alam naman natin, mababasa natin, talagang marami siyang kasalanan. Dapat siya yung bibitayin talaga eh. Talagang, sabi nga doon, guilty beyond reasonable doubt. Papatayin siya talaga dapat ang bibitayin. And nagkasundo po doon sa group na lahat kami ay si Barabas. Lahat tayo ay si Barabas. No, na tayo yung guilty na lang kasalanan eh. Amen? At masasabi natin din na kahit hanggang ngayon or maybe bukas, magkakasala pa rin tayo. No? Hindi pa tayo perpekto. Amen? Si Lord lang yung perpekto. So may mga time, susuway, di ba? Minsan may mga time na susuway ka ng traffic lights. Di ba? May mga time na bawal tumawid, nakamamatay, nakalagay na yun, tatawid ka pa rin eh. Dahil nagmamadali ka, halimbawa. No? Bawal naman talagang dumaan doon sa sidewalk ang motor, pero dumadaan pa rin ako. Guilty, no? Kasi nagmamadali ako, sasabihin ko, parang gano'n. No? So marami tayong alibay, pero, no? Yun nga, nagkasundo kami na kami ay si Barabas. Yung isa lang, hindi lang namin mapagkasundan yung minsan tayo po ay nagiging si Judas din. Di ba? Yung mas pinapahalaga natin yung mga ibang bagay kaysa sa pagdalo. Ano yun? Di ba? Panguhudas yun. Kasi time ni Lord to eh. Ang Sunday ay para sa Panginoon. Amen? Yung ipinagpapalit natin si Lord sa pansamantalang pakinabang, aray na lang, di ba? Ayun po ay parang panguhudas din kay Lord. So, si Lord, sabi nga, durog na durog siya, no? Puso, yung laman, kita naman natin sa Passion, no? Talagang yung laman niya, parang kulang na lang gawing corned beef yung laman niya eh. No? Tapos yung puso niya, talagang durog na durog kasi no? Yung mga dapat parusahan, sila yung sumisigaw na bitayin siya. Kumbaga tayo na mas maliit pa sa tuldok. No? Pag dun sa creation, no? Bawat isa sa atin, mas maliit pa sa tuldok pag kinumpara mo sa creation. Kasi sabi nga, di ba sa isang bansa, mayroong ilang continent dyan, 7 continent. At yung Pilipinas, napakaliit na bansa at nandun tayo, pero minahal tayo ng Panginoon. No? Pero hindi lamang po yung physical at hindi lang emosyonal yung suffering ng Lord. So, ito po tayo sa spiritual suffering of Christ. Medyo malalim and ask the Lord na siya yung magpaunawa po sa atin. Mga bagay patungkol sa kanyang spiritual na pagdurusa. Number 1, dito po, sabi nga, naranasan niya ang pakiramdam ng pag-iwan sa krus. Sinabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sa iba nga pong mga churches, sinasabi nila, Diyos pala siya, ba't siya tumatawag na Diyos? No? Yun yung gusto nilang bigyang rito. Pero sinasabi nga dito, naramdaman ng Panginoon yung pag-iwan, yung parang saglit na pangyayari na yun, parang iniiwan siya ng Ama. No? Dito sa Matthew chapter 27, verse 46. And about the 9th hour, Jesus cried out with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani? That is my God, why have you forsaken me? No? Ito siguro, kasi one time lang po ito nangyari sa buhay ng Panginoon. At hindi na naulit at hindi na mauulit pa.
No? Ibig sabihin, naranasan niya ang lalim ng dalamhati at pag-iisa na dulot ng kasalanan. Kasi sabi nga, God is a holy God. Diba? Banal na banal ang Diyos. Hindi siya pwedeng mabahiran ng kasalanan. Kaya kailangan magkatawang tao ng Panginoon para lang mapasan yung ating mga kasalanan. Kasi kung hindi siya magiging tao, hindi niya pwedeng dalhin yung, kasi holy siya eh. Kaya po, ba't kailangan di ba? May mga tanong na gano'n, bakit kung talagang Diyos si Christ, bakit kailangan niyang mamatay? May mga ganong question. Pero ito po yun. No? Kailangan niya magkatawang tao para mapasan ng Panginoong Hesus yung kasalanan na dapat tayo ang papasan. Naranasan niya ang bigat ng paghihiwalay na dulot ng kasalanan, hindi literal na pagkakahiwalay ng pagka-Diyos. So hindi po nawala, kasi sabi nga, napakalinaw. Sinare po sa atin ng Pastor Radi, ang Panginoon ay 100% na tao at 100% na Diyos. Amen? No? Kasi mayroong ibang grupo, kiniklaim nila na may Kristo sila, pero yung Kristo nila tao. Kung ang Kristo mo ay tao lang, hindi ka maililigtas nito. Amen? Ang Kristo natin, tao at Diyos. Kaya, sure bolt po tayo, naligtas tayo. Amen? So, mas nasa magandang katatayuan po tayo. No? Hindi po ito tungkol sa relihiyon, no? Kundi yung ating kaligtasan sa Panginoon. Amen po ba? No. Number 2, dinala niya ang ating kasalanan sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, for He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. No? Nagiging matuwid lamang po tayo, ang bawat isa sa atin, hindi dahil dun sa mga ginagawa natin na mabubuti o yung paglilingkod sa Panginoon. Hindi yon. Kundi yung ginawa na ng Panginoon 2,000 years ago para sa bawat isa. Amen po ba? No? Ito po, malinaw na ang Biblia na si Kristo, malinaw na ang Biblia na si Kristo ay walang kasalanan, ngunit dinala niya ang kasalanan ng mundo dahil ang kasalanan ni espiritual, ang pagdadala nito ay may kasamang espiritual na paghihirap. No? Yung bigat ng kasalanan, yung hatol, biro mo lahat ng kasalanan, sabi nga sa kasalukuyan po, mayroong 8 billion na katao sa buong mundo. And mayroon ng nabuhay na 117 billion sa buong buong panahon. Yung kasalanan ngayon ng kasalukuyan tao at yung kasalanan ng mga naunang tao, lahat po 'yun ay pinasa ng Lord. Ganun kabigat yung kasalanan. At ang Lord lang yung qualified para doon. Amen? Wala nang iba. Kaya kung may mga dumarating na mga, ako si Christ, taga Davao dati, mayroon sabi, ako yung bagong Kristo. No? Marami nang nagkiklaim. No? Lahat pwede mag-claim, pero si Lord lang yung qualified. Amen? No? Mayroon silang messianic spirit, kumbaga. Ito. No? Number 3, pigati sa Getsemani. Bago pa siya magpasan at ipako sa krus, sinabi niya, ang kaluluwa ko'y nalulungkot hanggang kamatayan. No, grabe yung kalungkutan ng Lord. Siguro nalulungkot na, ba? Si Royce, siyempre nalulungkot siya. No? Lang ng father niya . Actually, nung namatay yung mother ko, parang 3 taon, pag binabangga, ayokong pag-usapan yung mama ko. 3 taon, ayokong pag-usapan. Kasi pag nababanggit yung gano'n, naiiyak ako . Siguro kasi for almost 10 years yata, ako rin yung kasakasama niya, nag-aalaga. Yung mga time na
No, akayin mo siya sa CR. No? Kasi para kami nagchat-chat siya nun. Kasi hindi niya may galaw yung kaliwa at kanan niya. So may diskarte akong ginagawa, tinatalian ko yung, no? Yung tuhod niya, siyempre hindi may lakad, ano? So nilalagyan ko ng towel yan, yung bat towel, para, kumbaga, steady siya. So, nagkaganyan kami, para kami nagchat-chat. Pag ganyan lakad, papunta ng restroom, tapos papaliguan, tapos babalik sa, mahirap. Pero, kahit ganun, nung namatay siya, may iyak ka pa rin. No? Actually, nung gabi na, isa lang yung, yung faithfulness ng Lord. Kasi nung siyempre, mararamdaman mo yun. Nung malapit na mamatay yung mama ko, nag-schooling pa ako sa Alabang. Pero mga ilang araw, nung dumating yung kuya ko doon, parang nakikita ko, parang malapit na eh. Sabi ko sa Lord, prayer ko, sabi ko, pag namatay ang mama ko, Lord, ayoko makita na, ayoko na nandun ako. And namatay ang mama ko, nandun ako sa Alabang. Magla-lunch kami nung mga kaklase ko. Nung tumawag si Kem, sabi niya, patayin na siya. Umiyak siya eh. So, pa lang ako, compose pa ako. Talagang pigil na pigil. Tapos, sinabi ko dun sa teacher ko, mag-half day ako kasi patayin na yung mama ko. Tapos hindi may trend doon, pabalik dito. Diyan. Wala na ngayon wala na yung trend diyan, no, sa release, no. Doon ako sumakay. Habang nandun ako, talagang pinipigil ko. Pero talaga, ramdam mo na yung Tapos hindi pa rin, pagdating ko ng bahay, hindi pa rin ako talaga umiiyak ng yung nung mag-isa ako doon sa habang nakaburol yung mama ko, nandun ako sa taas, yun. Umiyak ako, talagang grabe yung iyak ko na sumakit yung panga ko eh. Kaya sabi ko, hindi na ako iyak ng grabing ganun. So, grabe, sabi nga dito yung kalungkutan ng Panginoon. Dahil po sa mga kasalanan ng mundo. Dahil po sa kasalanan natin. No? Talagang pasan-pasan ng Lord. No? Then he said to them, my soul is exceedingly sorrowful even to death. Stay here and watch with me. No? Hindi siya natakot sa pisikal na sakit lang. Ang kinaharap niya ay ang sorrow, hatol ng hatol ng Diyos na isang spiritual na pasanin. No, talagang mabigat yung pasanin ng Panginoon. Ito. Ano po yung laman ng spiritual na paghihirap ng Panginoon? Ito po yun. Yung pagdadala ng kasalanan ng lahat ng tao. Pagtanggap ng hatol ng Diyos. Kumbaga, ikaw na matuwid ay hatulan ng, sa atin nga, mapagbintangan lang, talagang nagngangalit tayo eh. Di ba? Iyon pa na wala kang kasalanan. And ang humatol sa iyo ng kamatayan, yung nilikha mo. No? Matinding dalamhati ng kaluluwa. Ayan po yan. No? Pakiramdam ng paglayo dulot ng kasalanan. No? Dahil dun sa kasalanan na napakarumi sa mata ng Diyos. Kaya po nagdusa ang Panginoon. Yan, sabi po dito sa Romans chapter 6 verse 6, knowing this, that our old man was crucified with Him. No? Yung lumang pagkatao natin, sabi nga, napako na siya, ibig sabihin, patay na siya. Kaya nga dapat hindi na, doon sa funeral, hindi na dapat hindi na dapat basta-basta na lang nagre-react. Halimbawa, minura ka, murahin mo din. Parang hindi ganon. Kapag Kristiyano ka, dapat mayroon ka ng pagpipigil sa sarili kasi patay na yung yung lumang pagkatao mo eh. No? If anyone is in Christ, is a new creation, di ba? That the body of sin might be done away with, no? Para sabi ng upang ang katawang alipin ng kasalanan ay mapawalang bisa, mawala ng kapangyarihan. Ibig sabihin, wala ng kapangyarihan dapat yung lumang pagkatao. Minsan nare-resurrect eh.
Di ba? Pag galit na galit ka, parang nare-resurrect. Yung iba nga, gusto mo ba rin yung pagiging Kristiyano? Sige. Gusto mo, ubaring mo na yung pagiging Kristiyano at, no? Parang susuot ili yung lumang hindi na pwede. Kasi na-crucify na dapat siya eh. Hindi dapat possible. Amen? Dapat hindi tayo umabot dun sa punto na, hindi, gusto mo, ubaring ko yung, at magkasubukan tayo dito, parang gano'n, no? Ano na lang po yun, bunga po yun ng pride. No? Pero hindi po gano'n ang gusto ng Lord. Amen? Hindi yun ang gustong makita ng Panginoon sa bawat isa sa atin. No? Who himself bore our sins in his own body on the tree, that we, having died to sins, might live for righteousness. Ayun po ang gustong mangyari sa bawat isa sa atin ng Panginoon. Na tayo ay mamuhay sa katwiran, sa kabanalan. No? In himself is the propitiation, no? Pangpalubag-loob daw po yung yung ginawa, yung para sa ating mga kasalanan, yung ginawa ng Panginoon, no? And not for ours only, but also for the whole world. Para magpalubag-loob ang kalooban ng Ama, yung ginawa ng Panginoon. Number 5, no? Mahalagang tandaan, hindi siya nagkasala kailanman, hindi siya naging marumi o masama, no? Na kahit siya po ay nagdanas nung ganong hirap, sabi nga, no? Nanatili siyang banal kahit sa gitna ng paghihirap, no? Hebrews chapter 4:15, for we do not have the high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Ito po ang Panginoon. Kumbaga siya lang po talaga yung nakagawa ng ganito. Na kahit na-tempt siya, kailanman di po siya nagkasala. Ito po, closing statement. Ayan, nagtiis si Kristo ng spiritual na paghihirap dahil dinala niya ang kasalanan at hatol na para sa atin upang tayo ay magkaroon ng kapatawaran, kaligtasan. Si Kristo ay nagdusa, hindi lang pisikal, kundi spiritual. Hindi yun simpleng salita ng sakit. Iyon ang sigaw ng kaluluwang may dalang bigat ng kasalanan ng buong mundo. Siya ang nagdala ng kasalanan natin, ang galit ng Diyos laban sa kasalanan ng hatol na para sa atin tinanggap ng Panginoon. Kaya sandaling iyon, naranasan niya ang matinding dalamhati, ang pakiramdam ng paglayo ng lahat ng dapat sana ay maranasan nating mga makasalanan. No? Pinasa ng Panginoon ang napakabigat na kasalanan ng buong sanlibutan, kaya hindi dapat magaan ang tingin natin sa kasalanan dahil iniisip natin na mapapatawad ang Diyos. Minsan, di ba, mabilis tayong mag-give in. Ba sabi nga nung napag-usapan po yung yung sa temptation, yung tukso doon sa men's. No? Paano daw tayo hindi magagapi sa tukso? No, kasi ang tukso nasa paligid lang. Lalo po sa mga kalalakihan, nakita mo, di ba? Kasalubong mo, hugis, Coca-Cola. Hindi in can. No? Talagang Coca-Cola, hindi in can, di ba? Siyempre, naglalakad ka mabuti kung may ibang kalsada, pwede kang lumipat, isang kalsada lang. So, may talaga na yung mata mo. No? Mapapatingin ka talaga. Pero, sabi nga doon, iwasan mo yung second look. O kaya, iba yung tinititigan, tinitingnan. No? Nakita mo, tinitigan mo, iba, ayun na. Papasok na po yung temptation. So, sabi nga, number 1 naman talaga na entry point ng temptation, yung mata po natin. Kasi kahit malayo, mga 50 meters away, di ba? Makikita mo Malinaw yung vision mo, 20/20 vision. Pero yung pandinig, maaring, di ba? Yung pandinig, hindi mo maririnig.
Pero yung vision mo, yun yung number one. Kaya nga, no, ang babala ng Bible, ng Word of God, kung ang mata mo nagiging dahilan ng iyong pagkakasala, dukutin mo. Ganun katindi. Pero paano nga po natin mapaglalabanan yon? Punuin natin ng Word of God ang ating mga puso. Puso at isipan. Para may pag-counter ka. Hindi ka na second look. Di ba? Amen? No, ang kasalanan ay hindi biro, yun ay pinagdusahan ng Panginoong Jesucristo sa physical, emotional at spiritual. Kaya wag nating pag walang bahalang kasalanan, wag naman tayo mamuhay sa condemnation. Yung nagkasala ka na, okay. Wag ka na mamuhay doon, wag ka nang hindi talagang hindi na ako parang gano'n, no? Lugmo ka na, hindi na ako magbabago, gano'n. Hindi po, no? Yun po yung kapangyarihan ng cross. Nagkasala tayo, bumalik tayo agad sa Panginoon. Huwag natin patagalin. No? Hindi siya nagdusa para sa hatulan tayo, kundi upang bigyan tayo ng pag-asa. No? Kung nagkulang tayo o nagkasala, lumapit at manumbalik tayo sa Kanya sapagkat tanda siyang magpatawad. Magsisi tayo at magpanimula muli ng bagong buhay. Lumapit tayo sa Panginoon. Isuko ang lahat. No? Ang cross ay patunay na may pag-ibig o yung pagdurusa ng Panginoon, yung suffering, lahat ng pinagdusahan ng Panginoon ay nagpapatunay na may pag-ibig na nagdusa kahit sa Espiritu para tayo ay maligtas. Amen po ba? Yun lamang po, to God be the glory. And bago po ako bumaba, nais ko pong mag-share ng isang awitin. Namnamin po natin yung mensahe ng awitin. Only Jesus. Yeah. I've been chasing after shadows, running circles in the night, try to heal my broken pieces, but I could never get it right. Then I heard you call my name, like a whisper to the pain.
Now the darkness starts to fade. I am not the same. You took my shame, you took my fear. Love like yours has brought me near. Only Jesus saves my soul. Only Jesus makes me whole. When the world comes crashing down, you're the rock where hope is found. Every heart, every breath I take, all my life I give away. Only Jesus. I've been standing in the ruins of the mess I've made before, but your mercy found me waiting. Open wide the Father's door. Now your grace is all I see. Chains are gone, my soul is free. In the shadow of the cross, you gave it all for me. You took my shame, you took my fear. Love like yours has brought me near. Only Jesus saves my soul. Only Jesus makes me whole. When the world comes crashing down, you're the rock where hope is found. Every heart, every breath I take, all my life I give away. Only Jesus. No other name could ever change. No other love will never change. Jesus, you're the King who reigns. Forever I will sing your praise. Only Jesus saves my soul. Only Jesus makes me whole. When the world comes crashing down, you're the rock where hope is found. Every heart, every breath I take, all my life I give away. Only Jesus, only Jesus, only Jesus, my Savior, my healer. Only Jesus. Yun lang po. To God be the glory. Na-imagine ko lang po, kagaya nga po na sinabi ni Kuya Jess, minsan nada-downgrade natin yung kasalanan kasi hindi natin alam. Isipin niyo po kung bawat kasalanan natin piso. Ang bigat po nun. Sa akin pa lang. Paano pa yung mga corrupt na opisyal? Ay, sorry po. Ayun po. Salamat po Kuya Jess sa tunay na minsan na kailangan po natin maintindihan kung gaano kabigat ang kasalanan natin para maunawaan natin kung gaano kaganda ang biyaya ng Panginoon. Yan. So, sige po, sa pagpapatuloy po ng gawain natin ngayon. Sige nga po, pakitapik nga po natin mga katabi. Good morning and welcome to NCCF. Ayan. Sige po, patuloy po natin i-welcome ang ating mga kapatid. And tayo rin po ay dadako na rin sa ating isang form ng pagpupuri sa Panginoon na pagbibigay po ng ating mga offerings. Yun na pala, no? Sige po. Habang nagpe-prepare po, habang pine-prepare po ang ating offering box. Sige po, ipanalangin po natin muna ang ating mga offerings. Sige. Let's pray. Hallelujah. O Diyos, tunay na nagpapasalamat kami, Panginoon, sa biyaya ng kaligtasan na ipinagkaloob mo sa amin. Lord, ito'y libre pero hindi to, Lord, it cost you your life. Ito'y libre pero Lord, sobrang bigat nito.
Kaya Panginoon, dalangin po namin sa mga narinig po namin mensahe, huwag po namin hayaan, Lord, na maging familiar na lang kami sa biyaya mo, Panginoon, sa kaligtasan na pinagkaloob mo sa amin. Na mawalan na to, Lord, na mawalan to ng bigat sa aming mga puso, O Diyos. Patuloy na dalangin po namin, Lord, na patuloy namin ma-appreciate yung pagmamahal mo sa amin, yung pag-iwan mo ng comfort para iligtas kami, pagiging vulnerable mo, Panginoon, para may salba kami mga kaluluwa. Salamat po, Panginoon. At bilang pagtugon, O Diyos, sa biyaya mo, sa pagmamahal mo, nais din po namin, Lord, magbalik. Lord, hindi magbigay, kundi magbalik, Panginoon. A portion of our income, a portion of our, Lord, yung income namin sa mga business, sa trabaho, Panginoon. Lord, as a sign, Lord, na nagtitiwala kami sa inyo. Bilang tanda, Panginoon, na hindi sa aming mga physical na pangangatawan, hindi sa aming mga talino. Lord, kami ay nagtitiwala sa iyo, O Diyos. Dalangin po namin na ang mga perang malilikom namin, Panginoon, magamit nga po ito sa kaharian mo, O Diyos. Magamit po sa uunlad ng iyong kaharian. At dalangin din po namin sa mga tao na naghahanap ng trabaho, may kakulangan ngayon, O Diyos. Dalangin po namin na pagpapala nyo ang pagpuno po ninyo, Panginoon, sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga finances, O Diyos. We ask for more opportunities sa kanilang mga buhay, O Diyos, so they would be able, Lord, to provide for their family further. At gayon din, O Diyos, makita, Lord, ng mga tao nakapaligid sa amin, Lord, na hindi mo kami ginugutom. Salamat po, Panginoon. Patuloy ka namin tinatas, patuloy ka namin pinaparangalan. Ito po kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Sige po. Ayan, lapit na lang po tayo dito. Habang ito po yung box. At habang tayo po ay lumalapit, ito po ang ating weekly announcements. May 17, magkakaroon po tayo na recognition day sa mga students natin na nag-graduate, mga outstanding at hardworking students natin. So, magsasend po kami ng forms sa GC po.
within this week. At pakilagay na lang po yung pangalan po ninyo para po mailagay po namin, of course, yung mga details nyo and ma-recognize po namin kayo. Including, I think, kasama po dun yung mga pictures and informations lang po na kailangan po namin for this recognition day. Again, May 17 po yun. Yun. And mga kakabataan, taas ang kamay ng mga kabataan. Woo! Ang hina, parang di kumakain ng mga kabataan natin Sa mga kabataan, woo! Ayan, buhay na po ulit ang ating kabataan. Magkakaroon po ng youth camp ang ating mga kabataan on June 12 to 13. So, it is a 2-day and 1-night event. So, ang price is 1.5. Ayan, mga kabataan, hiyaw tayo! Woo! Sinong may ipon? Yun lang. So, mga nanay at mga tatay, maganda na rin po kayo. Tatlo yung kay Ate Royce. 1.45. Ayan. So, mga kabataan, mag-ipon na po tayo. May oras pa tayo, may isang buwan pa tayo. Nakakapag-milking nga kayo. Tsaka yung bukas-bukasin natin para makapag-camp tayo. At saan nga ulit ang camp natin? Cavite. O yan, mainit ngayon. Doon malamig. O, di ba malamig doon? Malamig doon, di ba? At least makakapagbakasyon kayo. And of course, gawain niya ng Panginoon, talagang expect great things on this youth camp. Talagang expect new things, friends, yung mga ating mga outreaches, at the same time, yung mga activities na hinahanda at yung mga message na ihahanda, of course, ng Lord sa atin, sa inyo pala. Wala ako kasama doon. Ayan, so, additional announcement lang, Youth Quake, or Youth, may meeting kayo after ng service. Just a quick meeting. So, please, magstay lang po muna kayo before kayo umuwi. And, last but not the least, May birthdays. Ayan, palakpakan po tayo! Ayan, so, tayo po ay natapos na sa month ng April and nais po namin tawagin yung mga May celebrants po natin this May. So, unang-una sa ating listahan, si Vince Aldrin Morillo. Woo! Nasa, engineer na nga pala. So, nasa ano po siya, probinsya. Si Ate Rosela Miranda. Ayan. Si Ate Ayan Torres. Woo! Si Nanay Flor Buen Camino. Ayan. Sige po, lapitan po kayo yung mga tinawag po natin. And si Ate Susan pala, lapit, nasa pambansa. Ate Susan Bacani Dean, si Ads Alcantara, si Tita Glo, woo! Si Kuya Owen, si Ate Royce, si Ate Temple, si Kuya Abet Ladines, si Kuya Doms, si Kuya Per, woo! Si Ate Keisha, woo! Si Penelope, si Samsam! Woo! Si Ate Christy Malveda! Woo! Si Ate Maggie! Woo! Isa pa po! 1, 2, 3! Woo! Sige po, ayan. So, baka hindi pa po kami na-mention na pangalan. Lapit lang po. Sige po, lapit lang po kayo para ipag-pray po kayo. Ayan. Kakantahan po natin yan na masigabong happy birthday. Ayan, so bukas na po ang kanilang mga palad sa mga regalo nyo. At pag mga bigatan po pala ang ating mga ano yan. 1, 2, 3. To you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan, as we said nga po, bukas na po ang kanilang mga palad sa inyong regalo. Monetary, tama po. Monetary po ang preferred. Ayan, sige po. Tinatawagan po natin si Kuya Ryan to pray at para rin po isara ang ating gawain ngayon. Ayan, happy birthday.
Yan, mga bigatin pala yung mga celebrant natin ngayon. May, grabe. So asahan po natin, hindi po tayo magugutom. Praise the Lord, no? Sige po, ipanalangin po natin sila sa taas natin sa Panginoon. Taas natin ating mga kamay para sa kanila. Hallelujah. Father God, we come to you, Lord, sa oras pong ito. Pinagpapasalamat po namin ang aming po mga kapatiran, Lord God, na sa aming sa harapan at maging sa mga kasama po namin, Lord, na tinawag or mga hindi natawag na wala po rito ngayon. Lord, una, nagpapasalamat po kami sa panibagong taon na iyong binigay sa kanila. Salamat po, Lord, sa kabutihan po ninyo, sa katapatan po ninyo, sa pagtugon po ninyo sa mga pangangailangan nila, Lord, itong mga nagdaang taon nila. Lord, sa kanilang panibagong taon, hinihiling po namin at dinadalangin, O Diyos, kung ano man po ang desire na kanilang mga puso, mga hiling po nila, mga dalangin po nila sa inyo, Lord God. Kami po ay nakikiisa sa kanila, O Diyos, sa mga oras na ito. Dalangin din po namin, Panginoon, na pagpalain po ninyo, Lord, ang kanilang mga buhay at patuloy na sila, Lord, ay maging fruitful, Lord God, at maging pagpapala rin po sa iba, Panginoon. Dalangin din po namin, O Diyos, na patuloy ka nilang makilala at sila'y magpagamit po sa iyo. Lord, sa patuloy, O Diyos, sa panibagong taon na ito, na yung pinagkaloob sa kanila. Dalangin din po namin, Lord, ang pag-iingat po ninyo, ang malusog na pangangatawan, Lord God, ang proteksyon po ninyo sa kanilang mga buhay, Lord God, sa kanilang pagdaraanan ngayong bagong taon nila. At dalangin din po namin, O Diyos, ang iyong probisyon, Panginoon, sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. Lord, we entrust them to you, Lord God. We thank you. We bless you. All these things we pray in Jesus' mighty name. Amen. Happy birthday to you. Ayan, happy birthday. God bless po. Ayan, God bless. Alright, sige po, sa bilang pagtatapos po natin ngayong umaga, na-bless po ba tayo? Actually, natapos po natin yung isang buong month, no, ng pag-aaral patungkol po doon sa suffering ng ating Panginoon. And narinig naman po natin, no, kung paano dinanas ng ating Panginoon yung talagang hirap, Lord, hindi lamang physical, no, spiritual, emotional. So lahat ng aspeto ng pagkatao ng ating Panginoon, nakita natin yung talagang paghihirap niya. Kaya nga kung ano man yung mga pinagdadaanan natin ngayon, no, meron man tayo mga pinagdadaanan, maliit man yan o malaki, no, ramdam at alam ng Diyos yan, no? At lahat yan ay napagtagumpayan na ng ating Panginoon. Amen? No? Kaya nung siya ay muling nabuhay, no, nag-resurrect ang ating Panginoon, lahat yan ay napagtagumpayan na ng ating Panginoon. Kaya kung tayo ay ibinigay natin ang buhay natin sa ating Panginoon, manalig tayo, manampalataya tayo, na kaya nating pagtagumpayan lahat ng ating mga pinagdadaanan ngayon. Amen? Dahil kasama natin si Lord. Amen? Palapakan natin si Lord. Tayo na tayong lahat para sa ating pangwakas na panalangin. Aming Diyos, salamat po sa umagang ito, Lord, sa pagtatapos ng gawain, Panginoon. Salamat din po, Lord God, sa buong buwan, O Diyos, na aming pong na mga mensahe na narinig mula po sa inyo, Lord God. Yung inyong suffering, Lord God, at inyong resurrection, Panginoon. Kung paano nyo po pinagdaanan ng lahat ng paghihirap na ito. Lord, hindi dahil sa ikaw po yung may kasalanan, kundi, Lord, may kasalanan kami. Dahil yan sa kasalanan ng sanlibutan, Panginoon. Kaya Lord, salamat sa napakadakilang pag-ibig na yan na iyong ibinigay. Salamat po, aming Ama, sa iyong grasya, sa iyong pagkakaloob ng inyo pong nag-iisang anak, Panginoong Jesus, na si Jesus, Panginoon, upang kami ay iligtas, O Diyos, upang kami abutin, upang kami, Lord, ay katagpuin ang lahat ng aming pong pangangailangan sa lahat ng aspeto ng aming pong mga buhay. Lord, dalangin namin, O Diyos, na baunin po namin, Panginoon, ito pong iyong ginawa sa amin, Lord God, na sa aming paghayo, sa aming paglabas, sa bulwagang ito, tanggapin po namin, Lord, at Lord, alalahanin namin, O Diyos, ang iyong ginawa sa aming mga buhay upang kami, Panginoon, ay hindi po mahulog sa anumang uri ng tukso o kasalanan, aming Diyos. Naniniwala po kami, Diyos, Banal na Espiritu, na ikaw ang patuloy na tutulong sa amin, O Diyos, para mapagtagumpayan, O Panginoon, ang lahat ng ito, aming Ama.
Lord, muli, O Diyos, hinahabilin po namin sa iyo ang aming magdaraang buong linggo. Samahan niyo po kami, pagpalain niyo po ang bawat isa, ang bawat pamilya na nare-represent ng bawat isa po sa amin. Katagpuin niyo po, aming Diyos, ang lahat ng pangangailangan. Ito man po, Lord, ay physical. Lord God, na ito man po ay sakit, karamdaman. Ito man po, Lord, ay pinansyal. Ito man po, Lord, ay emosyonal. Panginoon, kung meron man po nakakaranas ngayon, Lord God, ng kabigatan, Lord God, ng kalungkutan, Panginoon, Lord, we pray, O God, at higit sa lahat ang spiritual na pangangailangan ng bawat isa, ng aming pong pamilya, ng aming pong mga mahal sa buhay na hindi pa po nakakakilala sa inyo, dalangin namin, Ama, matagpo ang kanila, ma-encounter kanila, ma-experience kanila, Panginoong Yesus, sa kanila pong mga buhay. Lord, muli, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming mga buhay at ang bawat isa na naririto. Muli, Lord, salamat. Pinupuri ka namin, itinataas ka namin, sinasamba ka namin, at sa iyo, O Diyos, ang lahat ng parangal. Lahat ng ito, Panginoon, ay dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. At lahat ng nagtitiwala sa Diyos ay magsasabi ng Amen, Amen, Amen. God bless po at magandang umaga po sa ating lahat.